Magkababata sila Rihanna at Samantha. Halos hindi sila mapaghiwalay. Magkasama sila sa lahat ng bagay. Pareho ng school na pinapasukan. Pareho rin ang gusto mula sa sapatos, bag, at higit sa lahat, maging sa lalaking mamahalin. May schoolmate sila noong grade 5. Bagong salta lamang ito sa school nila. Galing tong Maynila. Ang gwapo-gwapo nito kaya naman sa batang edad ni Rihanna ay agad niya itong minahal. Naging kaibigan nila at ka-close si Clifford hanggang graduate sila ng high school. Isang araw, narinig niyang nag-uusap ang mga kaibigan ni Clifford. Ayon sa mga ito ay magtatapat na ng pag-ibig si Clifford. Ang akala ni Rihanna ay siyang babaeng yun, kaya't umasa siya. Halos madurog ang puso niya nang kay Samantha maghayag ng pag-ibig si Clifford. Labis siyang nasaktan, pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanang hindi siya ang mahal ni Clifford, kung hindi ang best friend niya. Dahil pareho niyang mahal sila Clifford at Samantha, kaya naman buong puso niyang tinanggap ang pagkatalo. Sabi nga ng iba, magkasintahan pa lang naman, anytime may pwedeng maghiwalay. Kaya naman umasa si Rihanna na iyon ang mangyayari sa relasyon ng dalawa. Pero nagkamali siya. Dahil sa araw mismo ng pagtatapos nila sa college, ay nag-propose si Clifford sa kaibigan niyang si Samantha. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nadurog ang puso ni Rihanna. 2 buwan siyang umiyak ng umiyak at nagmukmuk sa kwarto. Ayaw na niyang mabuhay pa. Pero naisip niya ang mga magulang. Kailangan niyang magpakatatag. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Rihanna. Bago ang araw ng kasal nila Samantha at Clifford, ay pinuntahan niya ito sa kondo at nilasing. Maupo ka, Rihanna. Agad siyang naglakad palapit roon at naupo. May kailangan ka ba sa akin? Bukas ng kasal niyo ni Samantha. Masaya ka ba? Yes, sobrang saya ko. Finally magiging asawa ko ng babaeng matagal ko nang gustong makasama. Wow, sobrang mahal mo nga talaga siya, ano? Ang totoo, nakaramdam siya ng sakit sa sinabing yon ni Clifford. Pakiramdam ni Rihanna, tinusok ng paulit-ulit ang puso niya. May beer ka ba dyan? Meron. Why? Inom tayo. I-celebrate natin ngayon pa lang ang kasal niyo ni Samantha. Pero baka naman malasing tayo. Maaga pa tayo bukas. Hindi naman tayo magpapakalasing eh. Konti lang. Please? Tumango ito at kumuha ng beer sa ref. Sinadya ni Rihanna na lasingin si Clifford at nagtagumpay naman ang plano niya. Inakay niya si Clifford patungong kwarto at agad na inihiga sa kama. Lakas loob niya itong hinubaran ng saplot. Nang matapos, siya naman ang naghubad at sinimulang gawin ang plano. Nang magtagumpay ay mabilis niyang isinuot ang mga damit at naupo sa gilid ng kama. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Clifford. Paalam, Clifford. Mahal na mahal kita. Hindi ako nagsisisi na sa'yo ko ibinigay ang sarili ko. Alam ko bukas pagising mo wala kang matatandaan sa nangyari sa atin. Sana maging masaya kayo ni Samantha. Bago tumayo ay hinalikan muna niya sa labi si Clifford. Nang matapos, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto nang may ngiti sa labi. Kinabukasan ay nagising si Clifford na masakit ang ulo. Tiningnan niya ang orasan. Pasado 6:00 na ng umaga. Nagtaka siya nang mapansing nasa kwarto na siya. Ang natatandaan niya sa sofa siya nakatulog katabi si Rihanna. Inisip na lamang ni Clifford na baka nagising siya at pumasok sa kwarto. Tatayo na sana siya nang mapansin ang mancha ng dugo sa bedsheet. Teka, paano nagkaroon ng dugo rito? Kaninong dugo to? Tanong niya sa sarili. Bagaman nagtataka hindi niya na yun pinansin. Sa halip, tumayo siya at nagtungo sa banyo para maligo. Eksaktong 9:00 ng umaga nang dumating si Clifford sa simbahan. May mga bisita nang nandun, maging ang mga magulang nila ni Samantha. Bago sumapit ang 10:00, ay dumating na si Samantha sakay ng bridal car. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang seremonya. Ngunit napansin ni Clifford na wala pa rin si Rihanna. Si Rihanna pa naman ang maid of honor ni Samantha. Nang matapos ang kasal, ay dumiretso na sila sa reception. Habang nasa biyahe ay tinatawagan ni Samantha si Rihanna, pero hindi ito sumasagot. Nag-aalala itong tumingin sa kanya.
Kinakabahan ako, Clifford. Hindi kaya't may nangyari kay Rihanna kahit hindi siya nakapunta sa kasal natin? Wala naman siguro. Subukan mo kayang tawagan siya sa landline para malaman natin kung nasan ba siya. Kesa ganitong nag-aalala tayo. O sige, mabuti pa nga siguro. Tumawag nga sa landline si Samantha. Ang mama ni Rihanna ang nakasagot at sinabing umalis si Rihanna. Hindi ito nagpaalam at tanging sulat lamang ang iniwan. Nagkatinginan silang dalawa ni Samantha at nagtataka kung bakit yun ginawa ni Rihanna. Wala namang maalala si Clifford na may binanggit sa kanya kagabi si Rihanna na aalis to at hindi a-attend ng kasal nila ni Samantha. Sa tingin mo, Clifford, may problema kaya si Rihanna kaya siya umalis? Sa tingin ko, oo. Kasi hindi naman gawain ni Rihanna umalis at hindi magpaalam sa atin at sa mga magulang niya. Tapos nataon pang kasal natin. Yeah, you're right. Pero ang tanong, anong problema niya? At saan siya nagpunta? Yun ang hindi natin alam. Tanging si Rihanna lamang ang makakasagot niyan. Nag-aalala ako sa kaibigan natin, Clifford Hindi ko man lang siya madadamayan. Ipagdasal na lang natin na sana maayos siya at sana malampasan niya kung ano man ang problema niya ngayon. Samantala, pinili ni Rihanna ang manirahan sa isang malayong probinsya. Nang sa ganun walang makakakilala sa kanya. Pinili niyang mamuhay ng simple, malayo sa iniwan niyang buhay sa Maynila. Makalipas ang 2 taon, nagpasya si Rihanna na bumalik na ng Maynila. Sa tingin niya ay maayos na siya at nakapag-move on na kay Clifford. Tuwang-tuwang mama ni Rihanna nang bumalik siya pagkalipas ng 2 taon. Maraming tanong sa kanya pero sinabi niyang saka na lamang niya sasagutin ang lahat. Paghanda na siya. Nauunawaan naman siya ng mama niya at ginalang ang desisyon niya. 1 linggong nakalipas simula nang bumalik si Rihanna. Hindi niya inaasahan na magkukrus agad ang landas nila ni Clifford. Gusto niyang magtago pero hindi pwede. No choice si Rihanna kung hindi ang harapin si Clifford. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan Kamusta ka na, Rihanna? Ang tagal mong nawala Oo nga Nauutal na sagot ni Rihanna. Kailan ka pa bumalik? At saan ka ba nagpunta? 1 week ago lang. Galing akong Cebu. Ikaw, kamusta ka na? Kayong dalawa ni Samantha. Okay naman kami. Busy siya sa business namin Gusto mo ba sa amin ka na mag-dinner mamaya para magkita naman kayong dalawa? Alok ni Clifford. Ha? Ano kasi hindi ako pwede mamaya? Pagsisinungaling ni Rihanna. Sa gulat niya, bigla siyang hinawakan ni Clifford sa kamay. Ang mga mata nito'y nakikiusap, kaya naman pumayag na lamang siya. 8:00 ng gabi, pumunta siya sa bahay nila Clifford. Bagaman kinakabahan, tinuloy pa rin niya dahil nakapangako na siya kay Clifford na darating siya. Masaya siyang sinalubong ng mag-asawa. Hindi niya maiwasan na hindi mainggit kay Samantha. Kitang-kita niya kung gaano ka-sweet at kamahal ni Clifford ang kaibigan niya. Magkatabing naupo ang mag-asawa habang siya naman ay kaharap ni Clifford. Nakita niya kung papaanong pagsilbihan ni Clifford si Samantha. Ganon din to sa lalaki. Tumikhim si Samantha dahilan upang bumalik si Rihanna sa katotohanan. So friend, saan ka ba nagpunta? Bakit naman nawala ka ng 2 taon tapos hindi ka pa umattend sa kasal namin? Ikaw pa naman ang maid of honor ko. Sorry Samantha, biglaan kasi kaya't hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Talaga lang bakit pati mga social media accounts mo biglang nawala nang mawala ka? Ano ba talagang totoong nangyari? Sabihin mo sa akin, please. Wala nga. Basta't biglaan lang ang pag-alis ko. Kaya't hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Ayoko namang masira yung kasal nyo. Alam ko naman yun ang pinakamasayang araw ninyong dalawa Akala ko nga noon galit ka sa akin o nagtatampo. Kaya bigla ka nalang nawala. Pero kalimutan na lang natin yun Ang mahalaga, bumalik ka na. At magkakasama na ulit tayo. Right, Rihanna? Oo naman. Nagkwentuhan sila habang kumakain. Ang daming kwento sa kanya ni Samantha tungkol sa masaya nitong buhay kasama ang asawang si Clifford. Kinuwento rin ito kung papaanong nag-umpisa sa isang maliit na negosyo. Hanggang sa lumago at ngayon nga, may 3 branch na ng pagawaan ng mga stuffed toys. Masaya si Rihanna sa mag-asawa. At totoo yun, galing sa puso niya. Samantha, napansin ko lang parang wala pa kayong anak? Bakit ayaw mo pa bang magkaroon ng anak?
Sa totoo lang, Rihanna, ang tagal-tagal ko nang gustong magkaroon ng anak. Pero hindi pwede. Malungkot itong tumingin sa kanya. Bakit naman, Samantha? Ano bang problema? Bakit hindi ka pwedeng magkaanak? Dahil baog ako, Rihanna. Hindi ko kayang bigyan ng anak ang asawa ko. Wala nga akong silbing asawa eh. Tumayo si Rihanna para yakapin ng kaibigan. Nakaramdam siya ng awa. Ang sabi sa akin ni Clifford, mag-ampon na lamang daw kami pero ayoko. Gusto ko yung tunay naming kadugo. Mabuti na lamang at naiintindihan ako ni Clifford. Kahit hindi ko siya mabigyan ng anak, hindi nawawalan pagmamahal niya sa akin. Bagkus ay mas lalo pa nga niya akong minahal ngayon. Napakaswerte ko talaga sa kanya, Rihanna. Oo, napakaswerte mo sa kanya. Dahil ikaw ang pinili niya. Bulong ni Rihanna sa isipan. Dahil malalim ng gabi, nagpa siya si Clifford na ihatid na lamang si Rihanna. Ayaw sana niya pero mapilit ang mag-asawa, kaya't pumayag na lamang siya. Ipapakuha ko na lamang bukas sa driver namin ang kotse ko. Habang nasa biyahe, hindi siya mapakali. Magkatabi sila sa upuan. Nalalanghap niyang mabango nitong pabango na kay sarap singhutin. Rihanna, tawag sa kanya ni Clifford. Bigla siyang napalingon at nagtama ang kanilang mga mata. Bakit? May boyfriend ka na ba ngayon? Wala pa. Ayoko munang isipin ang bagay na yan eh. At saka hindi pa ako handang magmahal ulit. Magmahal ulit? Ibig sabihin, may minahal ka na pala noon? Oo, meron na. At hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso ko. Wow, ang tindi mo naman palang magmahal. Wala eh, hindi ko talaga siya makalimutan. Kahit na anong gawin kong paglimot sa kanya. Hayaan mo, Rihanna, darating ang araw, matatagpuan mo rin ang lalaking para sa'yo. Sana nga, Clifford. Sana dumating ang araw na makalimutan kita. Anong isipan niya? Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap siya ng tawag galing kay Samantha. Nagyayaya itong lumabas. Dahil na-miss niya ang best friend kaya't pumayag siyang lumabas kasama ito. Nagpunta sila sa isang bar. Kaagad na umorder ng inumin si Samantha. Napag-alaman niyang nasa business trip pala si Clifford. Dahil na-miss nilang isa't isa kaya naman napasarap ang inuman at kwentuhan nilang magkaibigan. Madaling araw na silang lumabas ng bar. Si Samantha ang nag-drive. Sigurado ka ba, Samantha? Kaya mong mag-drive? Oo naman! Ako pa ba? Relax ka lang, Rihanna. Kung bahala sa'yo, okay? Ngunit hindi siya mapakali. Paano ba naman ang bilis nitong mag-drive. Bukod doon sa kanilang dalawa, mas marami itong nainom. Sinabihan niya si Samantha na dahan-dahan lamang pagpapatakbo. Tumango naman si Samantha pero hindi pa rin maiwasan na Rihanna ang kabahan. Lalo na't lasing ang kaibigan. Ano kaya, Samantha, kung ihinto mo muna yung kotse, tapos ako naman na magdadrive? Huwag na, friend. Okay lang ako. Pero Samantha, alam mo, Rihanna, gustong-gusto ko talaga siyang bigyan ng anak. Pero hindi ko magawa. Pag-iiba nito sa usapan. Marami namang paraan para magkaroon kayo ng anak. Pwede kayong mag-ampon or... Ngunit hindi natuloy ang sasabihin niya nang bigla na lamang bumilis ang pagpapatakbo ni Samantha. Na labis niyang kinabahala. Rihanna! Nawawalan tayo ng preno! Ha? Ano? Oo, Rihanna. Natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Sigaw ni Samantha. Relax please, huwag kang maglala. Samantha, hindi tayo mamamatay. Sinabihan niya si Samantha na ibangga ang sasakyan sa puno na kanilang madadaanan. Yun na lamang nakikita niyang paraan para makaligtas silang dalawa. Panginoon, tulungan mo po kami. Huwag niyo nga hayaan na may mangyaring masama sa aming dalawa. Taimtim na pagdarasal ni Rihanna. Pikit matang magkahawak kamay sila ni Samantha bago nito tuluyang ibinangga ang sasakyan sa malaking puno. Sa sobrang lakas ng pagkakabangga ay nalaglag sila pababa ng bangin hanggang sa tuluyan silang nawala ng ulirat. Nagising si Rihanna na masakit ang buong katawan. Nang iminulot niya ang mga mata, nasa isang kwarto na siya. Nasaan ako? Yung kasama ko, nasan siya? Tanong niya sa nurse na pumasok sa kwarto. Wala ho kayong kasama, ma'am. Kayo lang ho ang dinala rito sa ospital ng mag-asawang nakakita sa inyo. Sagot ng nurse. No! Hindi pwede!
May kasama ako yung best friend ko. Si Samantha, nasan ka? Sigaw ni Rihanna. Lumabas ang nurse at nang bumalik, kasama ng mag-asawang tumulong kay Rihanna. Ang best friend ko po, nakita niyo po ba siya? Asan na ho siya? Pasensya ka na, ma'am. Pero ikaw lang ho ang nakita namin roon. Sagot ng mag-asawa. No! Hindi yan totoo. Ligtas ang best friend ko, hindi siya pwedeng mamatay. Sigaw ni Rihanna. Hindi naman ganun kalala ang mga sugat na tinamo niya. Makalipas lamang 2 araw ay pinayagan na siya ng doktor na makalabas ng ospital. Hindi niya ipinaalam sa mga magulang ang nangyari sa kanya. Ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito sa kanya. Nang makalabas sa ospital, pinuntahan niya ang lugar kung saan sila na-aksidente ni Samantha. Sinuyod niya ang buong paligid. Nakita niya kung gaano kalalim ang bangin. Nasaan ka na ba, Samantha? Sana ligtas ka. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa'yo. Please, Samantha, bumalik ka na. Ilang araw na lang babalik na si Clifford. Tiyak na hanapin ka niya sa akin. O baka sa mga oras na to ay tawag siya ng tawag sa'yo at nag-aalala na siya. Araw-araw siyang nagpapabalik-balik doon at nagbabaka sakaling may balita na sa kaibigan. Pero tulad ng nakaraan, wala pa rin. Malungkot niyang nilisan ang lugar na yon. Ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makikita si Samantha at makakabalik to sa kanila ng ligtas. Makalipas ang 1 linggo, wala pa ring nangyayari sa paghahanap kay Samantha. Sumuko na rin ang mga pulis. Iisa ang sinasabi nila, patay na si Samantha. Biglang sumagi sa kanyang isipan si Clifford. Tiyak na hindi nito matatanggap ang nangyari sa asawa. Saksi siya sa pagmamahalan ng dalawa. Tatawagan na sana niya si Clifford para ipaalam ang nangyari kay Samantha. Pero hindi niya itinuloy nang ma-imagine ang magiging reaksyon nito. Tinawagan niyang kaibigan sa Cebu na si Ana para humingi ng payo kung ano bang dapat niyang gawin. Gulong-gulo ang isipan niya. Rihanna, ito ng pagkakataon mo para mapalapit kay Clifford, para mapansin ka niya. Ha? Ano ibig mo sabihin? Damayan mo siya hanggang makarecover siya. Ipakita at iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo. Malay mo, isang araw, matutunan ka niyang mahalin, lalo na ngayon at wala ng asawa niya. Ano naman? Hindi nakakatulong ah. Ayoko ng ganun. Gusto ko kung mamahalin man niya ako, hindi dahil ako ang nasa tabi niya ng mga panahong malungkot siya. Gusto ko yung mamahalin niya ako dahil yun ang laman ng puso niya. Ang OA mo, girl. Kung ganyan ka mag-isip, baka maunahan ka pa ng iba. Kung pwede nga lang para mabilis mo siyang makuha, maging si Samantha ka na lang. Biro ni Ana. Anong sinasabi mo, Ana? Anong maging si Samantha na lang ako? Naisip ko lang, tutali wala naman na si Samantha. What if maging ikaw siya? Paano? Simple lang. E di gayahin mo yung mukha ni Samantha. In short, plastic surgery ang kasagutan. Hoy Ana, kilabutan ka nga. Best friend ko si Samantha. Hindi ko magagawang angkinin ng pagkatao niya. Reklamo niya. Rihanna, wala na nga si Samantha eh. Tiyak ko kung nasa naman siya ngayon, yun din ang gusto niya. Ang alagaan mo si Clifford. Giit ni Ana. Bigla siyang natahimik. Naalalang huli nilang napag-usapan. See? Natahimik ka dahil tama ako. Rihanna, gagawin mo ito para sa kanya. Para maging masaya si Clifford. Kasi kung hindi mo yun gagawin, labis na malulungkot si Clifford. Baka mahirapan pa nga siyang tanggapin ang pagkawala ni Samantha. Pag-isipan mong mabuti, Rihanna, bago pa bumalik si Clifford. Kinagabihan, hindi siya makatulog sa kakaisip. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya mga sinabi ni Ana. Tama ba ang payo sa kanya ni Ana? Mumultuhin ba siya ni Samantha? Kung hihiramin niya ang pagkatao nito. Nakatulugan na lamang niya ang isipin na yon. Kinabukasan, nang magising, bigla niyang natabig ang picture nila ni Samantha. Dinampot niya't hinawakan. Ito na bang sign na hinihingi ko sa'yo? Anang isipan niya. Maliman, gagawin pa rin niya para sa kaibigan. At saka gustuhan na makasamang lalaking matagal na niyang minamahal. Agad siyang humanap ng magaling na doktor na siyang gagawa sa mukha niya. Hindi naman siya nahirapang maghanap. Makalipas ang 4 na araw,
Dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Ang makita ang bagong mukha niya. Ready ka na bang makita ang bago mong mukha? Yes, Dok. Dahan-dahan niyang inalis ang bendang nakabalot sa mukha ni Rihanna. Nang matapos, saka ibinigay ang salamin. Halos hindi siya makapaniwala nang makita ang bagong mukha sa salamin. Kamukhang kamukha na niya si Samantha. Ilang araw pang hinintay niya bago nagdesisyon na umuwi ng bahay ni Samantha. Ayon sa katulong dumating na si Clifford nung nakarang araw pa at hinahanap si Samantha. Bumaba siya ng taxi. Magdo-doorbell na sana nang biglang makaramdam ng matinding kaba. Iniisip niya kung mararamdaman ba ni Clifford na hindi siyang tunay na Samantha. Pero sa totoo lang, sa tagal nilang mag-best friend ni Samantha, kilalang-kilala niya na ito mula sa paborito nitong pagkain, maging ang kilos at pananalita nito. Pero iba pala talaga pag totoong gagawin na niya ang isang bagay. May kaakibat na kaba at pangamba. Tinuloy niya ang pagdo-doorbell. Ilang saglit pa'y lumabas ang katulong at masaya siyang sinalubong. Ang Sir Clifford mo. Nasa taas po, Ma'am Sam. Nginitian niya ang katulong at nagpa siyang umakyat sa kwarto nila Samantha. Doble-dobleng kabang nararamdaman niya habang palapit ng palapit sa kwarto ng mag-asawa. Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin. Patawarin mo po ako sa gagawin ko. Hahawakan na sana niyang doorknob nang bigla itong bumukas at bumungad ang gwapong mukha ni Clifford. Hindi niya alam ang gagawin kahit nanatili lamang siyang nakatingin sa lalaki. Hon! Tawag sa kanya ni Clifford. Nang hindi siya gumalaw sa kinatatayuan, ay bigla na lamang siya nitong hinawakan sa kamay na kinataranta niya. Agad niyang hinilang kamay. Why? May problema ba, Hon? Saan ka ba nanggaling? Ilang araw kitang tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot. Ang sabi sa akin ni Inday, kasama mo si Rihanna kaya tinawagan ko siya. Pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Sorry kasi walang signal sa pinuntahan namin. It's okay. Sobrang nag-alala lang talaga ako sa'yo. Next time isasama na talaga kita kahit saan ako magpunta. Napapraning ako sa kakaisip kung ano ba talaga nangyayari sa'yo eh. Nagulat na lamang si Rihanna nang bigla siyang halikan sa labi ni Clifford. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kung tutugunin ba o itutulak. Nang matapos siya nitong halikan, inakbayan siyang papasok sa kwarto. Nakaramdam siya ng kaba nang dumikit ang mga braso sa balikat niya. Naalala niya ang gabing may nangyari sa kanilang dalawa. Pinaupo siya nito sa kama at may kinuha sa maleta. Siguro, yon ang mga dalang pasalubong galing Hong Kong. Nang muling lumapit sa kanya, ay may mga paper bag itong inabot. Ano to? Mga pasalubong ko sa'yo. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang mga bilin mo sa akin. At mas lalong hindi ko makakalimutan na bilhan ka ng pasalubong. Salamat. Nagulat na lamang si Rihanna nang muli siya nitong siilin ng halik sa labi. Ramdam niya sa mga halik ni Clifford ang pangungulila. Bigla niyang naitulak si Clifford. Nagtataka naman itong tiningnan siya. Nagtatanong ang mga mata nito. I'm sorry, Han. Hindi ko sinasadyang itulak ka. Sorry pero pagod ako eh. Wala akong sa mood na. It's okay. I understand, Han. Ang mabuti pa siguro magpahinga ka na muna. Ipapahanda ko lang kay Inday ang hapunan natin. Mabuti pa nga siguro. Nang lumabas ang kwarto si Clifford, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Kinakabahan talaga siya. Paano kung maramdaman ito na hindi siya si Samantha? Hindi nagtagal, bumalik ito ng kwarto at sinabing nakahanda na ang kanilang hapunan. Tahimik lamang sila habang kumakain. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig sa dining area. Nagtaka siya nang lagyan ni Clifford ng hipon ng plato niya. Napansin ko kasi na hindi ka kumukuha ng hipon. Di ba favorite mo ito? Oo. Favorite ko nga yan. Nakalimutan ko lang kumuha. Salamat. Ang totoo, hindi talaga siya kumakain ng hipon. May allergy siya sa hipon. Kung hindi naman niya kakainin ang nilagay ni Clifford na hipon sa plato, tiyak na magtataka ito. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Sana hindi ako mamantal pag nagkataon. Tiyak na magdududa na sa akin si Clifford. Anang isipan niya. No choice siya kung hindi ang kumain ng hipon. Sa awa ng Diyos mukhang nakisama naman sa kanya ang pagkakataon. Samantala, nagtataka naman si Clifford sa asawa. Favorite nito ang sinigang na hipon o kahit na anong luto ng hipon.
Pero kanina habang kumakain sila, mukhang wala itong balak na kumain ng hipon. Kinain naman ito ang inilagay niya pero mukhang kinakabahan na parang ewan. Nauna nang umakyat sa kanilang kwarto si Samantha. Tumawag pa kasi si Mike sa telepono. Pagpasok sa kwarto, wala si Samantha. Alam na agad niya kung nasan ito at hindi nga siya nagkamali. Hinintay na lamang niyang matapos itong maligo. Hindi naman nagtagal, bumukas ang pintuan ng banyo at lumabas ang asawa. Napangiti siya nang hagurin nito ng tingin. Napakaganda talaga ni Samantha. Maswerte siya dahil siya ang minahal nito. Tumayo siya ng dahan-dahan at nilapitan ng asawa. Masuyong hinalikan sa batok, pataas sa puno ng tenga. Naramdaman niya ang pagdutol nito ngunit hindi niya yun pinansin. Ilang linggo rin silang nagkalayo. Namiss niya ng sobrang asawa at gusto niya itong angkinin ngayon. Nang marating ang mga labi ng asawa, ay agad niya itong inangkin, habang abala naman ang isang palad sa katawan nito. Mabilis niyang binuhat at maingat na inihiga sa kama. Muli niyang inangkin ang mga labi ng asawa. Ilang sandali pa at pareho na silang walang mga saplot at malayang dinadama ang init ng kanilang mga katawan. Nang matapos ang mainit nilang pagniniig, ay nagpasya siyang lumabas ng kwarto at dumiretso sa terrace. Hindi siya tanga para hindi mahalata na may nagbago sa asawa niya. Unang-una, sa usaping pagme-make love. Kilala niyang asawa na napaka-wild nito at kaya nitong makipagsabayan sa kanya. Pero kanina, ibang Samanthang naramdaman niya. Para bang wala itong experience sa pakikipagtalik. Hindi nito masabayan ang gusto niya. Maging sa paghalik, nangangapa ito at parang walang alam. Ang isa pa niyang ipinagtataka, hindi na ito active sa pakikipagniig. 3 linggo lang silang nabakante na mag-asawa pero hindi ganon ang magiging resulta. Sunod-sunod na paghinga ng malalim ang ginawa niya. Naguguluhan siya. Pakiramdam niya ibang Samantha ng kasama niya ngayon. Mula ng gabing may nangyari sa kanilang dalawa ni Clifford, ay hindi na ito naulit pa. Nalabis niyang pinagpasalamat. Kahit papano hindi siya mahihirapang magdahilan sa lalaki. Napansin niyang hindi ito masyadong sweet at malambing sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero ayaw niyang isipin na nakakahalata na ito sa kanya. Iyon lamang ang nakikita niyang dahilan para mag-iba ng pakikitungo nito sa kanya. Lumipas ang 3 buwan na ganun ang pakikitungo sa kanya ni Clifford. Gusto sana niyang tanungin si Clifford pero nauunahan siya ng takot. Na baka ang isasagot nito sa kanya ay dahil hindi siya ang tunay na Samantha. At iyon ang hindi pwedeng mangyari. Dahil pag nagkataon, hindi niya alam kung paano ito haharapin at kung papaano siya magpapaliwanag kay Clifford. Walang araw na hindi siya nagpupunta sa lugar kung saan sila na-aksidente ni Samantha. Nagbabaka sakali pa rin siyang buhay ito. Pero gaya ng dati, wala pa rin. Gusto na niyang sumuko dahil unti-unti na rin siyang nawawalan ng pag-asa na buhay pa ito. 3 buwan nang nakakalipas pero wala pa rin nangyayari. Isang araw, nagising siya na masamang pakiramdam. Parang bumabaliktad ang sikmura niya. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Nang maramdaman niyang umayos ng pakiramdam niya, saka lamang siya nagpasyang lumabas ng banyo at muling nahiga sa kama. Pumasok si Clifford sa kwarto. Nakita nitong nakahiga siya. Hindi man lang siya nito pinansin. Hindi na siya nakatiis at lakas loob niya itong tinawag at hinarap naman siya nito. Han, may problema ba tayo? Wala naman. Bakit mo tinatanong? Napansin ko lang kasi na ang lamig-lamig ng pakikitungo mo sa akin. Pag magkatabi tayo sa kama hindi mo ako magawang yakapin. Han, ayoko ng ganito tayo. Hindi ako sanay. Hindi ito sumagot. Bagkus, nakita niya ang pagtaas sa mga kilay nito. Kasabay ng nakakalokong pagngisi nito sa kanya. Bigla ang pag-ahon ng kaba sa dibdib niya. Ngunit pinilit pa rin niyang maging normal sa harapan nito. Hindi nito pwedeng makita at maramdaman ang kaba at takot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Bakit? Tinatanong mo kung bakit biglang lumamig ang pakikitungo ko sa'yo? Simple lang. Dahil alam kong hindi ikaw si Samantha. Hindi ikaw ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Han, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pwede ba tama na? Tama ng pagpapanggap mo dahil bistado na kita. Hindi ikaw si Samantha. Ngayon sabihin mo sa akin sino ka at bakit mo ito ginagawa. Bakit kamukha mong asawa ko?
Han, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ako to, si Samantha ang asawa mo. Sinungaling! Pwede ba? Huwag mo nang bilugin pang ulo ko dahil hindi ako tanga para maniwala sa'yo. Pagdating mo pa lang rito sa pamamahay ko, alam ko na agad na hindi ikaw ang asawa ko. Daig pa niyang binuhusan ng kumukulong tubig sa sinabi niya ni Clifford. Tagos hanggang buto ang sakit na nararamdaman niya dahil sinampal siya ng katotohanan na kahit gayahin niya ang mukha ni Samantha, ay hindi niya makukuha ang puso ni Clifford. Oh, bakit nanahimik ka? Dahil ba wala ka nang maisip kung paano malulusutan tong kasinungalingan mo? Kung ayaw mo na mas lalo ako magalit sa'yo, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka at nasaan ang asawa ko? Sagot! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ako to, si Samantha, ang asawa mo. Hindi na niya napigilan pang umiyak sa harapan ni Clifford. Hindi na niya alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung papaano magpapaliwanag kay Clifford. Pwede ba? Huwag mo akong tatawaging Han dahil nasusuka ako. Ang tinatanong kong sagutin mo. Sino ka? Bakit kamukha mong asawa ko? I'm sorry, Clifford, pero wala na si Samantha. Anong sinabi mo? Nawala ng asawa ko? Magkasama kami ng maaksidente. Sa kasamaang palad ako lang ang pinalad na mabuhay eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan niya. Ang sabi ng mga pulis, sa sobrang lalim daw ng bangin, malabo daw na nakaligtas si Samantha. Nakita niyang unti-unting pagtulo ng mga luha nito. Gusto niya itong yakapin at damayan, pero natatakot siya sa pwedeng gawin sa kanya. Lalo na kapag nalaman nito kung sino talaga siya. Hindi yan totoo. Sabihin mo sa akin nagsisinungaling ka lang na buhay pang asawa ko. Sabihin mo! I'm sorry, Clifford, pero yun ang totoo. Hilam na mga luha ang mata niya habang dahang-dahang nilalapitan si Clifford. Gusto niya itong aluin at yakapin. Pero laking gulat niya nang ubod ng lakas siya nitong itinulak. Dahilan upang mapaupo siya sa matigas na sahig. Nang hindi pa makontento, nilapitan siya nito sa kinaroroonan niya at walang pakundangan na hinawakan sa leeg. Sa sobrang higpit ng pagkakahawak ay halos hindi na siya makahinga. Clifford, please! Bitawan mo ko! Hindi ako makahinga! Pakikiusap niya sa nahihirapang boses. Ngunit tiningnan lamang siya ng masama ni Clifford. Bakit kita bibitawan ni impostor ka nga? Kinopya mong mukha ng asawa ko para malaya kang makapasok sa bahay na ito. Ipagdasal mong buhay pa si Samantha. Dahil kung hindi, humanda ka sa akin. Ako mismong papatay sa iyo. Panginoon, ito na bang kabayaran sa ginawa kong pag-agaw sa katauhan ng best friend ko? Kung ito man ang kabayaran sa kasalanan ko, malugod ko pong tinatanggap. Alam ko pong nagkasala ako sa inyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko sinasadyang gawin ang bagay na ito. Nagmahal lang naman ako at naghangad ng pagmamahal, kaya ako naligaw ng landas. Ipinikit niya ang mga mata. Handa na siya kung ano man ang mangyayari sa kanya. Bigla niyang naramdaman na inalis nito ang kamay sa leeg niya. Pasalamat ka't hindi ako masamang tao. Pero oras na malaman ko na may kinalaman ka sa nangyari sa asawa ko, humanda ka sa akin. Lumabas ng kwarto si Clifford. Naiwan siyang naroroon na umiiyak at hindi alam ang gagawin. Narinig niyang umalis ang kotse nito. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Gusto sana niyang sundan ito pero minabuti niyang manahimik muna at bigyan to ng kalayaan na mag-isip. Hinintay niyang umuwi si Clifford pero hanggang sa sumapit ang hapon, hindi pa rin to bumabalik. Tinatawagan niya ang cellphone ni Clifford pero pinapatay lang nito. Eksaktong 9:00 ng gabi nang marinig niya ang pagdating ng kotse ni Clifford. Mabilis niyang binuksan ng gate at hinintay na makababa ng kotse. Bakit nandito ka pa sa pamamahay ko? Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bistado na kita. Isa kang impostor. Clifford, please magpapaliwanag ako sa iyo kung bakit ko ito nagawa. Para ano? Para bilugin ulit ang ulo ko at gawin akong tanga. Hindi na, impostor. Nagsasayang ka lang ng laway dahil hindi na ako maniniwala pa sa iyo. Ang maganda mong gawin, pumunta ka ng kwarto. Ipunin mo ang lahat ng mga gamit mo at pagkatapos umalis ka na rito. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo.
Impostor! Alis! Hindi ako aalis sa bahay na ito hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Kapal na mukha mo para sabihin yan sa akin. Oo, aalis ako dito pero hayaan mo muna ako magpaliwanag. Please, Clifford, pakinggan mo naman ako kahit sandali lang oh. Bakit bang kulit-kulit mo ha? Sabi ko umalis ka na rito sa pamamahay ko. Isa kang impostor. Isa kang huwad. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinasabi ko? O baka naman gusto mong tumira dito at ipagsiksikan ng sarili mo? Dahil gusto mo ako, tama ba ako? Clifford, sumagot ka, tinatanong kita. Hindi niya magawang sagutin si Clifford dahil tama ito. Mahal na mahal niya si Clifford at nakahanda siyang magtiis hanggang sa mapatawad siya nito sa kasalanang nagawa niya. Bibigyan kita ng dahilan para umalis sa bahay na ito. Yun lamang at ubod ng lakas nitong pinunit ang suot niyang night dress. Lumantad sa mga mata nito ang kabuuan niya. Mabilis siya nitong sinil ng halik sa mga labi. Mapangahas at mapagparusa ang bawat halik na pinagkakaloob sa kanya. Nagpupumigla siya pero sadyang malakas ito sa kanya. Wala siyang nagawa nang walang pag-iingat na ibinagsak nito ang katawan niya sa sahig na semento. Napaigig siya sa sobrang sakit. Hindi man lang ito naawa sa kanya. Ilang sandali pa'y hinubad na nito ang suot niyang pang-ibaba at walang pakialam na inangkin siya. Gusto niyang magalit pero wala siyang karapatan dahil kasalanan niyang lahat. Kung hindi siya nabulag sa sobrang pagmamahal, ay hindi sana niya dadanasin ang sinapit ngayon sa kamay ng lalaking pinakamamahal niya. Nakuha mo ng gusto mo sa akin. Please umalis ka na sa pamamahay ko. Kinabukasan, nang paggising ni Clifford ay wala ng babaeng impostor. Niyaya niya si Mike na uminom. Gusto niyang ilabas ang galit na nararamdaman sa babaeng nagnakaw sa pagkatao ng kawawa niyang asawa. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Pasalamat ang babae at iyon lamang ang ginawa niya. Pero sa oras na malaman niya na may kinalaman ito sa nangyari kay Samantha, pagbabayari niya ng mahal ang babae. Hindi niya alam kung anong kasalanan ni Samantha sa babae para nakawin ang pagkatao at magpanggap na si Samantha. Anong plano mo ngayon, Clifford? Pupuntahan ko bukas yung lugar kung saan sila na-aksidente. Gusto kong samahan mo ko, Mike. Sure, pero wala ka bang balak na alamin kung sinong babaeng impostor ngayon? Para ano pa? Siyempre naman, para malaman mo kung sinong nasa likod ng mukha ni Samantha. Pakinggan mo ang paliwanag niya kung bakit niya yun nagawa. Simple lang, gusto niya ako. Kaya gusto niyang maging si Samantha para malaya siyang makalapit sa akin. Ang akala siguro ng impostor na yun hindi ko siya mahahalata. Di ba may nangyari sa inyong dalawa? Paano kung mabuntis mo siya? Anong gagawin mo? Malabo yan, Mike. Isang beses lang naman na may nangyari sa amin. Sigurado ako na hindi ko siya mabubuntis. Papaano nga kung nabuntis mo siya? Halimbawa lang naman. Wala siyang karapatan na maging ina. Isa siyang masamang tao. Clifford, hindi porket isang beses lang na may nangyari sa inyo, hindi mo na siya mabubuntis. Alam mo ba na kadalasan, diyan madaling mabuntis ang isang babae? Seryoso ka ba, Mike? Yes. Natigilan bigla si Clifford. Naalala niya ang gabing may nangyari sa kanila ng babaeng yon. At kagabi, sa sobrang galit niya dala ng kalasingan, nagawa niya itong angkinin. Sa totoo lang, matagal na niyang gustong magkaroon ng anak. Pero hindi pwede dahil baog si Samantha. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng text message si Clifford galing sa huwad na Samantha. Kapal na mukha mong mag-message sa akin pagkatapos mo akong lokohin. Inis niyang itinapon sa kama ang cellphone at humarap sa bintana. Namimiss niya na ang asawa. Sunod-sunod ang mga katok sa pintuan ng narinig niya. Bukas yan, pasok! Sigaw niya. Ilang sandali pa'y pumasok si Inday. Hindi mapakali ang mukha na tumingin sa kanya. Ano bang sasabihin mo, Inday? Sabihin mo na, bilis! Sir Clifford, nasa salas po si Ma'am Sam. Ha? Ano? Opo. Di ba ang sabi ko sa inyo, wag nyo nang papapasukin ng babaeng yun? Hindi siyang asawa ko. Isa siyang impostor. Yun nga po ang ginawa ko pero ipinagpipilitan talaga niya na siya si Ma'am Sam. Ganun ha? Talagang ginagalit ako ng babaeng yun. Nagmamadali siyang bumaba para harapin ang babaeng impostor.
Sisiguraduhin niya na yun na ang huling beses na tatapak ito sa pamamahay niya. Nasa gitna pa lamang siya ng hagdan na makita itong nakaupo sa upuan. Hoy! Ikaw babaeng impostor. Talaga bang hindi ka titigil ha? Ano bang gusto mo para tumigil ka na? Han! Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ako to, si Samantha, ang asawa mo. Asawa? Tigilan mo ako. Hindi mo na ako maluloko pa. Lumayas ka na rito sa pamamahay ko. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at ipakulong kita. Layas! Han, ako nga ito si Samantha. Hindi ko alam kung nangyari sa loob ng 3 buwan. Pero ako to si Samantha ang asawa mo. Tingnan mo yung mga mata ko at pakiramdaman mong puso mo. Namalayan na lamang ni Clifford na naglalakad ng papalapit sa babae. Nang makalapit ay mabilis niyang inangkin ang mga labi nito. This time, totoong Samantha na ang kaharap niya. Hindi na ang huwad na Samantha. Wala siyang inaksayang sandali. Kaagad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Hindi niya maipaliwanag ang kasiyahan sa kanyang puso. Sa wakas, nagbalik na ang babaeng pinakamamahal niya. Matapos niya itong yakapin, muli niyang inangkin ang mga labi na ilang buwan niyang hindi nahagkan. Kapwa silang hinihingal nang matapos ang halik na yon. Inalalayan niya itong makaupo sa upuan. Han, ano ba yung sinasabi mo kanina tungkol dun sa babaeng impostor? Mahabang kwento, Han, pero totoo. May pumunta rito na babaeng kamukhang kamukha mo at sinabing ikaw siya. Mabuti na lang at mabilis ko siyang nabuko. Oh my goodness. Napakawalang hiya naman niya para gawin yun. Nasaan na siya ngayon? Gusto ko siya makausap. Gusto kong malaman kung bakit niya nagawang magpanggap bilang ako. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Pinalayas ko siya nung nakarang araw. Ayaw umalis eh. Gusto pa rin magstay rito kahit bistado ko na siya. Mabuti na lang at nagising na siguro sa katotohanan kit umalis at hindi na bumalik. Mukhang kilala ko na kung sino sinasabi mong impostor, Han. Sino? Hindi ka maniniwala, Han. Pero totoo ito. Si Rihanna ang babaeng yun. What? Sigurado ka ba na si Rihanna yun? Oo. Dahil siya lang naman ang kasama ko ng gabing maaksidente kami. At alam kong dahilan niya kung bakit niya yun ginawa. Ano? Dahil matagal ka na niyang gusto. Elementary pa lang tayo, gusto ka na niya. Hanggang sa nag-high school tayo. Alam ko yun dahil sinasabi niya sa akin. Hindi naman makapaniwala si Clifford sa nalaman galing kay Samantha. Ang buong akala niya ay walang gusto sa kanya si Rihanna. Han, ano nang plano mo ngayon? Kakausapin mo ba si Rihanna? Sa ngayon hindi ko pa alam. Basta't isa lang ang alam ko. Galit na galit ako sa ginawa niya. Pinagpahinga muna niya si Samantha. Nang masigurong tulog na ito ay, saka lamang siya lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa guest room, ang kwartong ginamit ni Rihanna. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos makapaniwala na si Rihanna ang babaeng yun. Matagal na pala itong may gusto sa kanya. Since elementary days pa. Bakit hindi niya yun nahahalata? Bakit hindi niya naramdaman sa tuwing magkasama sila? Ganun ba ito kagaling magtago ng feelings para hindi man lang niya mahalata? Mula sa suot na short, kinuha niya ang cellphone at hinanap ang message nito noong nakaraang araw. Nakalagay roon na mahal siya ni Rihanna. Kaya nito nagawa ang bagay na iyon. Napatingin siya sa kama. Wala sa loob na naupo siya. Bigla niyang naalala ang gabing pinuntahan siya nito sa kondo bago ang araw ng kasal nila ni Samantha. Niyaya siya nitong uminom. Hindi niya namalaya na nalasing pala siya. Shit, kung ganun may nangyari sa amin ni Rihanna ng gabing yon. Ako ang unang lalaki sa buhay niya. Oh no, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit? Samantala, ilang araw na siyang nakahiga lamang. Hindi niya magawang lumabas ng kwarto. Sa tuwing tatangkain niyang bumangon, ay saka naman umaatake ang pagkahilo niya. Wala siyang ideya kung ano ba nangyayari sa kanya. Kung may sakit ba siya o dahil wala lang siyang masyadong tulog nitong mga nakaraang araw. Sa kakaisip sa mga nangyari at sa pagkakaibigan nila ni Clifford. Nasa ganun siyang isipin nang bumukas ang pintuan. Si Anna ang pumasok. Oh, Ana, hindi ka pa nakakaalis? Nakaalis na ako. Bumalik lang ako para ibigay ito sa'yo. Sa tingin ko kasi buntis ka kaya madalas kang mahilo. Imposible, Ana. Imposible na buntis ako. Hindi imposible, Rihanna. May nangyari sa inyong dalawa ni Clifford. Sige na, gamitin mo na. Wala namang masama kung susubukan mo.
Bagaman kinakabahan sa magiging resulta, ay matyaga pa rin niyang hinintay ang resulta ng pregnancy test. Hindi nagtagal ay nakita niyang isang guhit na pula, na ang ibig sabihin ay negative. Nakahinga siya ng maluwag. Mali ang iniisip ni Ana. Pero nang muli niyang tingnan, 2 guhit na palang nakalagay, na ang ibig sabihin ay positive. Bigla siyang kinabahan. Wala sa loob na napahawak sa tiyan niya na manipis. Totoo ba to? Buntis ako at magkakaanak na kami ni Clifford. Rihanna, ano? Positive ba? Dinig niyang sigaw ni Ana sa labas ng pinto ng banyo. Tumayo siya at binuksan ang pintuan. Nakita niya si Ana na nakaabang sa labas. Nakatingin sa kanya at hinihintay ang sasabihin niya. Buntis ako, Ana. Magiging daddy na si Clifford. Nakita niyang matamis na ngiti na sumilay sa mukha ni Ana. Wow! Congratulations, Rihanna! Magiging mami ka na. Tiyak na matutuwa si Clifford. Di ba matagal na niyang pangarap na magkaroon ng anak? Hindi ko alam kung magiging masaya ba siya. Lalo na't akong magdadala ng anak niya at hindi si Samantha. So anong plano mo ngayon? Karapatan niyang malaman na buntis ako, Ana. Siyang ama nito. Baka ito pang maging daan para magkaayos kaming dalawa at matanggap niya ako. Rihanna naman! Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa'yo? Binaboy ka niya at pinagtabuyan na parang hayop. Hindi ka niya mahal. Kaya kung ako sa'yo, itago mo na lang itong pagbubuntis mo sa kanya. Kung ayaw mong masaktan ng tuluyan. Natigilan siya sa sinabi ni Ana. Oo, tama ang kaibigan. Baka nga mas lalo lamang siyang masaktan pag hindi tinanggap ni Clifford na magkakaanak na ito sa kanya. Mula nang malaman niyang buntis siya, todo ingat na siya sa bawat kilos niya. Nagpa-check up na rin siya para alam niya ang dapat gawin at para maalagaan ng tama ang baby. May mga vitamins na rin siyang iniinom. Nakatira pa rin siya hanggang ngayon sa boarding house ni Ana. Wala naman siyang mapuntahan dahil sa mukha niya. Gustong gusto niya nang umuwi sa bahay nila pero hindi pa pwede. Saka na lamang pag naibalik na sa dati ang mukha niya. Isang araw habang nakaupo, isang tawag ang kanyang natanggap galing sa isang unknown number. Hindi niya na sana sasagutin pero naisip niyang baka importante yon kaya't sinagot na lamang niya. Hello? Hello, Rihanna. Si Clifford to. Wika nang nasa kabilang linya. Clifford? Oo, ako nga. Pwede ba tayo magkita mamaya? Ha? Alam kong nagulat ka dahil alam kong ikaw yan. Mamaya ako na sa'yo sasabihin. Ite-text ko kung saan tayo magkikita. Sana dumating ka. Hindi siya nakasagot sa sinabi ni Clifford. Namalayan na lamang niya na wala na ito sa kabilang linya. Makalipas ang ilang sandali, may natanggap ulit siyang text galing sa number na ito. Nakalagay roon kung saan sila magkikita at kung anong oras. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano bang dapat na gawin. Kung makikipagkita ba siya o hindi. Ngunit hindi niya kayang tiisin si Clifford. Kaya't kahit may agam-agam sa kanyang puso, pinuntahan pa rin niya ang lugar na sinabi nito. Papasok siya ngayon sa isang sikat na Chinese restaurant sa Cubao. Agad niyang hinanap si Clifford. Hindi naman siya nahirapang hanapin to. Abot-abot ang kaba na naglalakad siyang papalapit sa kinaroroonan nito. Nang tuluyang makalapit sa lalaki, walang may gustong magsalita sa kanilang dalawa. Bagkus, nanatili lamang itong nakatitig sa mukha niya na mas lalo niyang ikinailang. Tumikhim siya para kahit papano mabawasan ang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating. It's okay, maupo ka. Naupo naman siya sa upuang katapat nito at nagpasalamat. Kahit papano, malumanay na itong nagsasalita at makikipag-usap na sa kanya. Ano palang pag-uusapan natin? Siya nang naglakas ng loob na magtanong habang nakayuko. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata nito. Buhay si Samantha at magkasama na ulit kami ngayon sa bahay. Wala akong nilihim sa kanya. Sinabi ko na may taong nagpanggap bilang siya. Labis siyang nasaktan nang malamang ikaw yun. Hindi siya nakapagsalita sa mga tinura ni Clifford. Muli niyang naramdaman ang sakit sa bawat salitang binibitawan nito sa kanya. Masaya ako, Clifford, na buhay si Samantha. Alam ko namang walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo eh. Umaasa ako na balang araw, mapapatawad niyo rin ako. Mabilis siyang tumayo't patakbong nilisan ng restaurant na yon. Gusto niyang makalayo sa lugar na yon.
Lakad-takbo ang ginawa niya hanggang makarating sa sakayan. Sa halip na sumakay ng taxi, wala sa sariling naglakad na lang siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng mga sandaling yon. Basta't naglakad lang siya ng naglakad. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagbagsak ng malakas na ulan. Sa halip na sumilong, hinayaan lamang niya na mabasa siya ng ulan. Kasabay ng pagpatak ng malakas na ulan, ang pagpatak ng mga luha niya na hanggang ngayon ay ayaw pa ring huminto. Bakit ganito? Bakit? Nagmahal lang naman ako. Pero bakit kailangan kong masaktan na ganito? Bakit? Sigaw niya habang patuloy na lumuluha. Hindi niya alam kung paano siyang nakauwi sa boarding house ni Ana. Pagbukas ng pintuan, nangihina siyang napaupo sa sahig. Nakita niya si Ana na labis ang pag-aalala sa kanya. Ikaw naman kasi, Rihanna, bakit ka pa pumunta? Ayan tuloy, nasaktan ka na naman. Huwag kang mag-alala sa akin, Ana. Ito na ang huling beses naiiyak ako. Naiiyakan ko siya. Dahil bukas, burado na siya sa buhay ko. Aba, dapat lang. Hindi lang siyang lalaki dito sa mundo, no? Tama ka, Ana. Hindi lang siyang lalaki dito sa mundo. Maganda ka, Rihanna, at mabait. Darating ang araw na makakahanap ka ng lalaking totoong magmamahal sa'yo. Kaya please lang wag mo nang iyakan si Clifford. Hayaan mo lang ako na umiyak ng umiyak hanggang maubos sa mga luha ko. Dahil bukas hindi na ako iiyak ng dahil lamang sa kanya. Mabuti kung ganon. Isipin mo na lang na kahit hindi naging kayo ni Clifford, may maganda naman siyang alaala na may iiwan sa'yo. At iyon ang magiging anak ninyo. Tama ka, Ana. Ibubuhos ko na lamang sa anak ko ang lahat ng pagmamahal ko. Dahil siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagising siya kinabukasan na masakit ang ulo at medyo mainit ang katawan. Hindi na siya nagtaka dahil naulanan siya ng nagdaang gabi. Handa na siyang kalimutan si Clifford at ibaon ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Kailangan niyang gawin para mabilis niya itong makalimutan. Nagpalit na rin siya ng bagong number at muling binura ang mga social media accounts niya. Mag-uumpisa siya ng panibagong buhay kasama ang pamilya at ng magiging anak niya. Nagtayo siya ng maliit na grocery store at si Ana ang naging katuwang niya. Nag-resign na ito sa trabaho para tulungan siya sa pagpapatakbo sa maliit niyang negosyo. Sa nakalipas na 3 buwan, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. Maging ng mga pagkaing na paglilihan niya. Pakiramdam niya sa sobrang hilig niyang kumain ngayon ay tumataba na siya. Pero wala siyang pakialam basta't gusto niyang kumain at kailangan ay masunod yon. Samantala, sa nakalipas na 3 buwan, naramdaman ni Samantha na may nagbago sa asawa niya. Hindi niya alam kung bakit. Palagi lang itong tahimik at malayo ang iniisip. Ayaw niyang isipin na si Rihanna ang dahilan ng pagbabago nito. Pero iyon lamang ang nakikita niyang dahilan para magbago si Clifford. Pagod ako, Han. Marami akong ginawa kanina sa opisina eh. Palagi ka namang ganyan eh. Kung hindi pagod sa trabaho, busy ka. Ano bang nangyayari sa'yo Clifford? Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala, pagod lang talaga ako. Sorry. Si Rihanna bang dahilan kaya ka nagkakaganyan? Mahal mo na ba siya? Ikaw lang ang mahal ko. Kung nagkakaganito man ako ngayon, patawarin mo ko. Sobrang busy lang talaga ako sa mga negosyo natin. Hayaan mo next week, babawi ako sa'yo. Magbabakasyon tayo kahit saan mo gusto. Okay ba yun sa'yo? Talaga, Han? Sorry kung pinagdudahan kita at sorry rin sa mga nasabi kong hindi maganda sa'yo. It's okay. Naiintindihan kita. Siya nga pala, Han. May good news ako sa'yo. Di ako matutuwa ka. Ano yun? Yung pinsan kong si Lynn, buntis na naman sa pangatlo nilang anak ni Arnel. Gusto niyang ipaampun sa atin ang baby niya paglabas nito eh. Really? Yes, Han. Magkaka-baby na tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Wow, good news nga yan. Kailan ba siya manganganak? 5 buwan na lang hihintayin natin at lalabas ng anak natin. Simula nang ibalita yun sa kanya ni Samantha, ay walang araw na hindi siya masaya at ganadong magtrabaho dahil sa wakas ay magiging daddy na siya. Hindi man yun galing sa kanya, sisiguraduhin naman niyang mamahalin nito at ituturing na tunay na anak. Sila na rin ang sumagot sa mga check-ups ni Lynn, maging sa mga vitamins at iba pang kakailanganin ng baby. Gusto kasi nila ni Samantha na healthy na lumabas ang baby nila.
Hindi na rin natuloy ang balak nilang pagbabakasyon dahil na kay Lynn na lamang sila nag-focus. Nox naman, ang sipag ng kaibigan ko ngayon ah. Siyempre, dahil hindi magtatagal magiging daddy na ako. Sigurado ba talaga kayong mag-asawa na aampunin niyo ang anak ni Lynn? Oo naman, wala namang masama na ampunin namin ang anak niya. Lalo na't magpinsan naman sila ni Samantha. Ang sa akin lang naman Clifford, iba pa rin yung talagang sa iyo. Yung dugot laman mo. Siya nga pala, naalala ko yung impostor na wife mo ah. Anong balita sa kanya? Wala na akong balita sa kanya, matagal na. Bakit? Wala ka bang balak na kamustahin siya? Malay mo, nabuntis mo pala siya. Kung sakasakali Clifford, ang saya nun dahil totoong anak mo na yun, di ba? Bigla siyang natigilan sa tinurang yun ni Mike at napaisip sa kawalan. Napatanong sa sarili kung nabuntis nga ba niya si Rihanna. Kung nagbunga ba ang 2 beses na may nangyari sa kanila. O di ba? Napaisip ka rin ano? Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero kung sakali man na nabuntis niya si Rihanna, may karapatan siya sa bata. Ikaw naman kasi, pinalayas-layas mo pa. Nang lumabas ng opisina niya si Mike, hindi pa rin mawala sa isipan ng sinabi nito na baka nga nabuntis niya si Rihanna. Sa totoo lang, ilang buwan na niya itong hinahanap, pero hindi niya ito mahanap-hanap. Maaga siyang lumabas ng opisina at dumaan ng department store para bilhan ng regalo si Samantha. Bukas na kasi ang 3rd wedding anniversary nila. Sa totoo lang, wala siyang maisip kung anong ireregalo sa asawa. Halos lahat kasi ay na kay Samantha na. Nang mapadaan sa baby clothes section, naaliw siyang tumingin sa mga damit ng baby. Napaisip tuloy siya kung anong gender ng baby nila na Samantha. Sabi ng doktor na tumingin kay Lynn, ay next week daw pwede nang malaman kung anong gender ng baby. At iyon ang pinaghahandaan nila ni Samantha. Pag uwi ng bahay, naabutan niya si Samantha na may kausap sa telepono, kaya't hinayaan na lang muna niya ito. Umupo siya sa swivel chair habang hinihintay itong matapos makipag-usap. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang tapos na ito at bakas sa mukhang pag-aalala. Bakit Han? Anong problema? Si Lynn kasi Han sinugod ngayon sa ospital. Bigla na lamang daw dinugo. Kinakabahan ako para sa baby natin. Relax lang Han. Walang masamang mangyayari sa baby natin, okay? Sana nga Han, sana nga. Kaagad silang nagtungo ng ospital para makita si Lynn at kamustahin to. Hindi naman sila nahirapan na hanapin ang room ni Lynn. Pagkapasok ng kwarto, ay naabutan nilang abala ang mga ito sa pag-iimpake ng mga gamit. Malaki na rin ang tiyan ni Lynn. Magsa 7 months na ngayong buwan. Kamusta Lynn? Kamusta kayo ni baby? Okay na kami, Samantha. Siya nga pala, baby boy ang anak ko. Ninyo pala. Narinig mo, Han? Baby boy ang baby natin. Yes, Han. Di na ako makapaghintay na makita siya at mahalikan. Ako din, Han. Sa wakas may anak na tayo na. Kukumpleto sa ating pagsasama. Hinalikan niya sa pisngi ang asawa, bagong ngitian ang kailapad. Sabay-sabay na silang lumabas ng ospital. Hinatid muna nilang mag-asawang Lynn at Arnel bago umuwi ng bahay. 2 linggo bago manganak si Lynn, nakatanggap sila ng tawa galing kay Lynn. May importante daw itong sasabihin sa kanila. Kaagad nilang pinuntahan ng babae sa bahay ng mga ito sa Laguna. Salamat at pumunta kayo ah. Siyempre naman, ano bang sasabihin mo sa amin ni Clifford? May nangyari ba o masakit sa'yo? Wala naman, Samantha. Kaya ko kayo pinapunta dito dahil may importante akong sasabihin. Nag-usap kasi kami ni Arnel kagabi. Napagkasunduan namin na hindi na ipapaampun sa inyo ang baby namin. What? Sabay pa silang dalawa ni Samantha ang nagsalita. Pasensya na kayo, Samantha. Napag-isip-isip kasi naming mag-asawa na mali na ipamigay ang anak namin. Kahit pag-gaano kahirap ang buhay, basta't sama-sama kaming pamilya. Lynn, alam mo naman na matagal na namin gusto magkaroon ng anak ni Clifford, di ba? At alam mo rin na sobrang excited na kami sa paglabas ng baby mo. Please, Lynn, parang awa mo na. Ibigay mo na lang sa amin ang baby mo. Kung gusto mo ng pera, bibigyan ka namin. Kahit magkano pa. Basta't ibigay mo lang sa amin ang anak mo. Pasensya na talaga, Sam. Pero buo ng desisyon namin na hindi ipaampun ang baby namin. Malungkot silang umuwi ng bahay. Inalalayan niya si Samantha makaupo sa sofa. Han, I'm sorry. Sorry kung hindi na matutuloy ang pagkakaroon natin ng anak. Ayos lang, Samantha.
Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa at mahal na mahal natin ang isa't isa. Iyon ang importante. Salamat sa pangunawa. Sorry kung wala akong silbing asawa. Huwag mong sabihin na wala kang silbi. Dahil hindi yan totoo. Walang magbabago sa pagmamahal ko sa'yo, Samantha. I love you. I love you more, Clifford. 7 years later. Palabas na ng mall si Rihanna nang may makabanggaan siyang babae. Mabilis niya itong tinulungan ng damputin ng nagkalat na mga gamit. Nang matapos ay iniabot niya ang mga ito sa babae. Pareho pa silang nagulat nang makilalang isa't isa. Siya ang unang nakabawi sa pagkagulat. Samantha? Rihanna! Ikaw nga! Nagulat na lamang siya nang bigla siyang yakapin ni Samantha. Nakaagad naman niyang tinugon ng mahigpit na yakap. Nang matapos sila magyakapan, niyaya niya si Samantha na magkape na hindi naman ito tinanggihan. Kamusta ka na, Sam? Maayos naman ako. Kami ni Clifford. Ikaw, kamusta ka na? Bigla ka na namang nawala. Saan ka na naman nagsuot? Pagkatapos ang ginawa ko sa inyong mag-asawa, pinili ko na lang na magpakalayo-layo. Actually, kababalik ko lang sa amin. Masaya ako, Rihanna, na nagkita tayo ngayon. Alam ko hindi tayo okay dahil sa mga nangyari. Ngayon na binigyan tayo ng pagkakataon na magkita at magkausap, gusto kong sabihin sa'yo na matagal na kitang pinatawad at naiintindihan naman kita kung bakit mo yun nagawa. Salamat, Sam. Sorry kung sinira akong pagkakaibigan natin dahil lamang sa isang lalaki, Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, gusto kong bumawi sa'yo at itama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Wala na yun sa akin. Makita lang kitang maayos, Rihanna, masaya na ako. Sa ating dalawa, hindi lang naman ikaw nagkamali. Kung hindi, pati rin ako. Anong ibig mong sabihin? May kasalanan din ako sa'yo, Rihanna. Kung sakali man na magagalit ka sa akin, may intindihan ko yon. Ano bang kasalanan ng sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sabihin mo sa akin at makikinig ako. Ang totoo niyan, Rihanna. Ikaw naman talaga ang gusto ni Clifford. Sa kagustuhan ko na mapasakin siya, sinabi ko sa kanya na hindi mo siya gusto. Na may ibang lalaki kang nagugustuhan. Nagtagumpay naman ako. Nabaling sa akin ang pagmamahal niya na para sa'yo sana. I'm sorry, Rihanna. Hindi ko sinasadya. Sa halip na magalit, ay natawa na lamang si Rihanna sa nalaman galing kay Samantha. Sino mag-aakala na siya palang unang minahal ni Clifford bago nito minahal si Samantha? Kalimutan na natin yung mga nangyari noon. Magsimula ulit tayo, Sam. Okay lang ba sa'yo na maging best friend ulit tayo? Oo naman, Rihanna. Sorry ulit Promise babawi ako sa'yo. Hindi mo kailangang bumawi sa akin, Sam. Sa maiksing sandali na nakasama ko si Clifford, masaya na ako roon. At bawing-bawi ka na sa akin. Kung tutuusin, mas malaki nga ang kasalanan ko sa'yo Ninakaw ko ang buong pagkatao mo para lang makasama si Clifford. Sorry talaga. Kalimutan na nga natin yun. Magsimula na tayo ng panibagong yugto. This time, no more secrets, Nagyakapan ulit silang dalawa. Habang nagkakape, ikinwento sa kanya ni Sam ang nangyari dito pagkatapos nilang maaksidente. Mabuti na lang at may mag-asawang tumulong kay Samantha at inalagaan to. Nakomatos pala ito ng halos 2 buwan. Habang siya, ninanakaw ang pagkatao ni Samantha, nakikipaglaban naman to sa kamatayan. Nakaramdam siya ng matinding guilt, pero hindi niya yun pinahalata sa kaibigan. Nang matapos sila magkape, niyaya siya ni Samantha sa bahay namang ito. Ayaw sana niya dahil hindi pa siya handang makita at makaharap si Clifford. Pero naisip niya na panahon na para ayusin ang mga nangyari noon, para makausad na sa bagong buhay. Pagdating nila sa bahay nila Samantha, kaagad silang pumasok sa loob. Naabutan nilang nagbabasa ng magazine si Clifford. Nagulat pa ito nang makita siya, lalo na nang magawi ang tingin nito sa mukha niya. Mabuti na lang at naibalik niya na ang dating mukha. Ayaw naman niyang gamitin ng matagal ang mukha ni Samantha dahil masyado na yung kalabisan. Hi, kamusta? Alanganin niyang bati kay Clifford. Ang akala niya ay hindi siya nito papansinin pero hindi nangyari. Bagkus, ngumiti ito sa kanya. Tiningnan niya si Clifford na tila ba hindi nagbago sa kanyang mga mata. Gwapo pa rin to kagaya ng dati. O mas tamang sabihin na mas gwapo pa ito ngayon. Masaya ako't nagbalik ka na, Rihanna. Alam ko na hindi maganda ang huli nating pag-uusap. Masyado akong nagalit sa'yo. Hindi ko naisip ang mga pinagsamahan nating tatlo. Deserve ko naman yon, Clifford.
Ako mismong sumira sa pagkakaibigan nating tatlo. Sorry hindi ko naman sinasadya. Ang gusto ko lang naman makasama ka at maramdaman ang pagmamahal mo pero bigo ako. Kahit nakawin ko pang pagkatao ni Samantha mararamdaman pa rin ng puso mo kung sinong totoong Samantha. Hindi lang ikaw ang may kasalanan ni Rihanna. May kasalanan din ako. Sa sobrang galit ko sa iyo nagawan kita ng hindi maganda. Sana mapatawad mo ko. Alam ng Diyos na hindi ko yun ginusto na nadala lang ako ng matinding galit. Kaya ako yun nagawa. Okay na yun, Clifford. Ang mahalaga, ang ngayon. Masaya ako na nagkaayos na tayong tatlo. Kung ano man yung mga nangyari noon, ibaon na lang natin sa limot. Sana may natutunan tayo at magsilbing aral na rin to sa ating tatlo. Nang gabing yon, masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing inihanda ni Samantha sa hapagkainan. Yun ang simula ng bagong yugto ng kanilang pagkakaibigan. Oo, aaminin ni Rihanna na hanggang ngayon mahal pa rin niya si Clifford. Pero hanggang doon na lamang yun. Tinanggap na niya na si Samantha ang nanalo sa puso nito at hindi siya. Nang makauwi ng bahay, patakbo siyang sinalubong ng anak na si Cliff. Habang lumalaki ito ay mas lalong nagiging kamukha ni Clifford. Mommy, why are you home so late? I've been waiting for you. Sorry baby, may pinuntahan pa kasi si Mommy What do you need, sweetie? Yes, Mommy. I had a dream that Daddy came to visit us and he was so happy to see me po. Napabuntong hininga bigla si Rihanna sa narinig sa anak. Kanina, habang kausap niya si Clifford, gustong-gusto niyang sabihin ang tungkol sa kanilang anak. Pero nag-aalangan siya. Baka hindi maganda ang kahinatnan kapag nalaman nito na nagkaroon sila ng anak. Sige na anak, pumasok ka na muna sa kwarto mo Mag-uusap lang kami sandali ng ninang Ana mo. Sige po, Mami. Good night. I love you. Good night, baby. Nang maiwan silang dalawa ni Ana sa sala, kaagad niyang ikinuwento ang pagkikita nila ni Samantha at ang pagkakaayos nilang tatlo na ikinatuwa naman ito. So, anong plano mo ngayon? Sasabihin mo ba sa kanilang tungkol kay Cliff? Hindi ko alam, Ana Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Cliff habang lumalaki, panay ng tanong sa daddy niya. Nakukonsensya na ako sa ginagawa kong pagsisinungaling sa anak ko. Si Clifford pa rin ang ama ni Cliff. Kahit pagbali-balik ta rin mo ang mundo, may karapatan siya sa bata dahil siyang ama. Kung nagkaayos naman na kayong tatlo, baka ito na rin yung tamang panahon para sabihin mo sa kanilang tungkol kay Cliff. Baka nga tama ka, Ana. Hayaan mo hahanap ako ng tiyempo para makausap sila ng masinsinan. Salamat sa payo The best ka talagang kaibigan. Pinalipas muna niya ang ilang araw nang masiguradong handa na siya na sabihin sa mag-asawang tungkol kay Cliff. Kaagad niyang tinawagan si Clifford at sinabing pupunta siya dahil may mahalaga siyang sasabihin sa mga ito. Mommy, saan po tayo pupunta? Sa bahay ng daddy mo, anak. Pero gusto ko behave ka muna hanggat wala pa akong sinasabi sa'yo. Okay ba yun, baby? Opo, Mami. Finally, may kita't mayayakap ko na rin ang daddy ko. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha ng anak. Sa totoo lang, ngayon lamang niya ito nakita na ganun kasaya. Nang makarating sa bahay nila Samantha, nakangiti silang sinalubong ng mag-asawa. Mababa ka sa mukha ng dalawang labis na pagtataka nang makita si Cliff. Sino siya, Rihanna? Sabay na tanong sa kanya ng dalawa. Anak ko. Nakita niya ang labis na pagkagulat sa mukha ng dalawa, lalo na kay Clifford. Anak mo siya? Tila hindi naniniwalang tanong sa kanya ni Clifford habang inaalis ang tingin kay Cliff. Naupo silang tatlo sa mahabang sofa habang nakakandong naman sa kanya si Cliff. Ano palang sasabihin mo sa amin ni Samantha? Oo nga, Rihanna. Ano ba yun? Sabihin mo na sa amin please kasi akong kinakabahan Nung mga panahon na ninakaw ko ang pagkatao mo habang magkasama kami ni Clifford may nangyari sa amin. At nagbunga yun. Si Cliff ang naging bunga. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa inyo Natatakot kasi akong baka masira na naman ito ang pagkakaibigan natin. You mean anak natin siya? Oo, Clifford. Anak natin siya. Cliff, siya ang daddy mo. Siya ang daddy Clifford mo. Really, Mommy? Yes, baby. Sige na, ihag mo na si daddy. Diba yun ang pangarap mo?
ang mayakap. Nilapitan siya ni Sam at niyakap. Salamat, best friend, at sinabi mo kay Clifford na may anak kayo. Nakikita ko sa mga mata niya ang labis na tuwa. Wala naman akong balak na itago ang anak namin. Sadyang humahanap lang talaga ako ng tamang pagkakataon at eto na yun. Maraming salamat ulit, Rihanna. Hayaan mo, tutulungan ka namin na alagaan siya at ibigay ang mga pangangailangan niya. Salamat, Sam. Simula ngayon, tayong dalawang magiging mami ni Cliff. Okay ba yun sa'yo? Okay na okay. Salamat, Rihanna. Sa wakas, mararamdaman ko na rin kung paano maging isang ina. At dahil yun sa'yo, salamat. Iniwan muna sila saglit ni Samantha para makapag-usap sila ni Clifford. Labis-labis ang pasasalamat nito sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano mo akong pinasaya, Rihanna. Ikaw ang tumupad sa pangarap ko. Masaya ako, Clifford, na napasaya kita. Na natupad ko ang isang bagay na matagal mo ng pangarap. Naging katulong nga ni Rihanna ang mag-asawang Samantha at Clifford sa pagpapalaki sa anak niya. Silang dalawa ni Samantha ang tumayong mommy ni Cliff, na labis naman itong nagustuhan. Bukod doon, masayang masaya rin si Rihanna dahil bumalik ang dati nilang pagkakaibigan. Naligaw man sila ng landas sa huli, na ituwid din nila ng magkakasama. Dahil sa mga nangyari ay mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Masasabi ni Rihanna na solid silang tatlo. Wala nang makakapagtibag pa sa kanila. Wakas!